Magandang araw Pilipinas, ako po si Sen Yui ng What's News. Approval ratings ni Marcos at Duterte bumaba. Bumaba ng 15 puntos ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa latest Pulse Asia survey ngayong Setyembre. Sa nakaraang survey noong Hunyo, naitalang nasa 80 ang approval rating ng Pangulo sa nasabing survey at ngayon ay bumaba na ito sa 65. Bumaba din ng 11 puntos ang approval rating ni Vice President Sara Duterte. Mula 84 ay naging 73 na lamang ito. Para pag-usapan po tungkol sa balitan yan, makakasama po natin ngayon si Yeri, Gama at Popoy. Yun. Ang laki nung laki nung talon ng baba, ang bilis Ang bilis. Grabe. Hindi na nasasatisfy yung tao, nararamdaman na. Kasi yung mga nakakaraang approval ratings, ang lilit lang ng babae. Hindi nga actually maabot ng 5%, minsan 2 lang, 1%, ganun. Pero ito hindi, lagapak ng 15%, 15 points yung nawala. Gaano karami yung tao na wala ng gana? Pakinggan ba? Yun, sana nga nakikita na ng mga tao yung Yun nga, nakikita na. Oo. And ibig sabihin yan, hindi na umuubra yung mga dating tactics na na mangangako, sasabihin actually maganda ang nangyayari sa bansa, pero kasi nararamdaman ng karaniwan tao yung kalam na sikmura. Kamatis pa nga lang ay mahal na. Una yung sibuyas, tapos ngayon ramdam natin kamatis. Bihira na lang kamatis ngayon sa ang mahal na kasi. Pero nung bago yung botohan sa eleksyon, yung approval rating ba nila sobrang taas? Mataas yung approval rating, nasa 90s nga. Oo. Pero yun nga, sumasalamin siya dun sa performance nila so far. And ibig sabihin, yun nga, noong panahon na kampanya, nung panliligaw, sunod-sunod yung mga pangako Sunod-sunod yung mga sabihin na nating maginhawang perspective. Ganyan. Bagong Pilipinas. Bagong mukha. Ganyan. Pero lumang sistema. Kasi ganun pa rin 'Di ba? Oo. Binabalik na naman yung PDAF, pero pork barrel, pero iba na yung pangalan. Confidential fund. Nangangamatay na yung mga tao dahil binabagyo, nag-around the world pa yung mag-asawa, 'di ba? So dismayado yung mga tao, and it's about time na ma-educate na yan yung sinasabi namin sa inyo, yung tipong I told you so. Yeah. Tas ngayon kayo itong mga hindi satisfied, kayo itong mga tawag dito, may problema ngayon. Oo. Pero yung iba tawag dito, go to na maano lang sila, sumasabay lang sila sa agos. Pero akala ko talaga hindi dapat ganun. Akala ko talaga nung yung mga nabasa ko na comments sa na pabor sa kanila, yung mga troll lang. Pero nung nung lumabas nga yung sa nanalo nga sila pa rin. Sabi, gano'n ba kadami talaga yung sa totoo lang, madami talaga, na kahit yung mga kakilala ko madami din na yun nga, na sila yung sinusuportahan, yung yung partners na yun. Pero yun nga, sana nakikita na nila, at sana isa sila dun sa nag-disagree na dun sa itong around the world, tapos itong isa naman gusto ng pera. Around yun yung literal na kumakain Ano pala reaction niya dun sa wala ba siyang follow up dun sa confidential funds na hindi na niya mahahawakan? Actually, inuuriran siya ngayon dahil dun sa confidential fund nung panahon na siya yung mayor ng Davao. Oo, kasi 500 million, tama ba? Oo. Sana yun. Ilang taon ba siya doon? 6 years? 6 years lang. 3 years, ganun din. Pero ang nga dyan is, nagiging aware na. Excuse. Yung mga tao dun sa, hindi pala porket maganda lang siyang
yung pakitang tao, yung tipong, parang masa to eh. Yung parang kagaya ko rin silang magsalita, kagaya ko rin silang umasta, kagaya ko rin silang bumatikos, ganyan. Tuwa pa nga sila din sa viral video na may sinuntok siyang criminal. Na yung sheriff, yung ano. Yun nga, akala kasi nila, porket nagkakamay, Parang yun, naging masa na nga. tas mukhang tambay lang yung, si Digong kasi na mukhang lang, tambay lang sa kanto, gano'n. Akala nila it's enough para sabihin na natin maging maganda yung kakalabasan ng liderato. Hindi. Ano pa rin, political will pa rin. Yung kagustuhan na patinoin, ayusin at linisin yung sistema ng gobyerno. Pero hindi eh. Nakita naman natin dati ano pa yung mga sinasabi ng mga taga Davao, ano yung mga nakita na mga maling gawain nila, yung mga meron sa death squad, may mga pero hindi sineryoso nung marami. Hindi tinignan nung marami. Parang parang dumaan lang sa kanila. Oo. Yung na yun. Tapos nung panahon ni Digong, harap-harapan ng ang katiwalian. Tapos dahil ayaw lang mapahiya ng mga tao na mali yung desisyon nila na pinili, na nagkamali kami, ayaw nilang aminin na mali yung choice nila, pagtyagaan na natin. Ganun yung nangyari. Karamihan yung tsak nung sabi nila Yun na yung may na-interview sila, sila Isko. Yung bumoto daw siya sa kanya, sa kay BM. Tapos di daw nila ramdam, ang naramdaman nila yung pagmahal ng mga bilihin. Tapos sabi ni Isko, pagpasa Diyos na lang. Sa yan, sa Itbulaga ata na new segment nila ng yung Itbulaga na ng isa lang na may Itbulaga. Yung Itbulaga, yung kay Isko, yung may interview siya na silang dalawa ni Buboy. Yes, naman, kumbaga alam na natin mangyayari yun. Hindi tayo nagulat. Oo, tayo ready. Ay, hindi sa ready. Tawag dito? Alam na natin yung mangyayari. Oo. Pero yun nga. May nakita ko sa sa newsfeed ng mga super active sa pagpo-promote, pagka-campaign kay Lenny. Parang nagsisiro sila bakit yung way daw nila ng yung pagkano sa mga tao ay medyo feel daw nila ay mas naging pa sa kanila. Laban pa sa kanila kasi parang ang dating daw sa kanila, naging no it all daw dating sa kanila, tapos medyo parang minamalit ang dating ng mga masa. Kaya dapat daw hindi pala ganun yung way ng panghihimok nila. And yan, learning experience. Kumbaga, para dun sa mga susunod na mga kampanya, susunod na mga Pero ito alam mo ano gusto kong gawin? Nasaan yung mga dati nating mga nakakasama before? Yung isa, nag-ibang bansa Gusto kong bukutin dito. Hindi nga pagsasampalin ko lang kayo. Kung gusto nyo magmahal ng gusto yung bilihin, sana kayo na lang. Huwag nyo na kaming idamay, di ba? Kung kayo masaya na sa mga ganyan Pero initial na feeling. Pero pag kasi inisip mo, na-scam kasi sila. Oo, tama. Na-scam sila. Yes, kawawa tayong lahat. Pero isipin nyo lang, mas kawawa sila. Kasi pinusta nila buong dignidad nila, buong nila inilaban nila nakipag-away sa mga kaibigan. Ang nangyayari nila, parang silang napahiya, so nakakahiya pa rin. Siguro nagbubura na sila ng mga post nila noong campaign days. Hindi lang din yun. Yung tipong para sa akin, baka mamaya matakot din yung mga tao na ganito na maniwala doon sa sistema ng government. Kasi yung tipong paano kapag ikaw yung taong wala ka ng pinagkakatiwalaan? Saan ka? Tapos nagkakataon na yung mga nangyayari ay lalo kang ginigipit, lalo kang iniipit. And later on, magiging prone sila na maging tinatawag na mga lumpin. Kasi legal ang legal ang pagnanakaw. Huwag ka lang magnanakaw ng maliit, magnakaw ka ng malaki.
Oo. Di ba? Yun yung Tama. matututunan natin sa mga politiko natin ngayon. Oo. Bakit sila walang tinatawag na consequences? O tinan mo, yung mga naunang binalita kay Mikey Quinto tsaka kay Paul Salas. Di ba? Hindi barya ang ninanakaw ng mga kabataan ngayon. Milyon. Milyones. Oo. At walang masyadong repercussion. Ang gusto pa nila Mikey Quinto isettle, wag kasuhan. Na para sa akin ay mali. Nakasuhan naman. Nagsapan sila ng kaso eh. Sa bagay, sinabi nga nila na bukas sila for settlement. No, walang settlement. Face the consequences. Oo. Kasi naiisip ko na ito na yung ginagaya ng mga kabataan eh. Bakit si BBM hindi nagbayad ng billion estate tax niya pero nakatakbo pang Pangulo, si Raffy Tulfo, convicted na criminal under libel, nanalo pang senador. Doon pala sa Saka nagbudots eh. isa rin palang problem na hindi pag-publicize sa name ay di pala malalaman na ibang biktima. Kaya nga. Yun palang Oo. Pero yun nga. Sana yung mga yung gumawa na yun kina Paul Salas magtanda. Ay hindi, maging silbing lesson sa atin. Hindi, dapat kalat ka rin yan sa plaza, pakita yung mga mukha. Tapos kapag ang kaso ay may kinalaman sa pera, kailangan babawi mo lahat ng mga nawala sa'yo. It's either wala akong pakialam kung ano yung tawag dito. Kung kailangan mo ibenta yung bahay nyo, ibenta mo. Kasi ang problema sa atin, masyado tayong yung tipong wag natin idama yung bahay niya na yun. Kawawa naman. Hindi. Ninakawan tayo eh. Dapat ganyan din tayo sa mga politiko yung nagnakaw. Paano natin babawiin yung ninakaw nila? Ano ba yung pag-aari nila? Na meron tayo na pwede natin kuhanin at ibenta. Like for example, magkano sasakyan, bahay, lupa, ang tawag dito, negosyo. kumbaga sa utang sa bangko collateral. Oo. Oo. Okay, so halimbawa, magandang example, kunwari na lang, si Cynthia Villar. Yeah. Kunwari, nagkaroon siya ng kaso na may kinalaman sa graph. Tapos, ninakawan niya ang government ng 100 million. Tapos sasabihin niya, hindi ko mababayaran yan. Pero napatunayan siya, kunwari, sa korte. Hindi, kailangan may means tayo na mabawi yan. Magkano yung mga, mga camellia homes nila? Pwede ba natin kunin yan at gawin natin, government-owned business? Kasi nga, yan yung pambayad nila doon sa mga ninakaw at kinuha. Kunwari lang naman, di ko sinasabing And then eventually, meron tayo may isang industry, may mga pabahay tayo na pwede natin ibenta ng government. And then kikita siya doon. At yun yung parang in a way, sinasabi na ini-industrialize natin yung government. Meron siyang corporation, government-owned businesses na pwede siyang, mag-hire tayo ng mga magde-develop nito. Government din yung own na construction, kunwari. So, meron kang money-making, hindi pala money-making. Parang, nabawi mo yung nawala sa'yo dahil sa mga ninakaw. Kailangan meron tayong means para makuha yan eh. Kaso, dinisolve yung isa sa mga agency na kumukuha niyan, yung PCGG. Oo nga. Kasi di ba, kapag merong graft and corruption, kailangan, isang means nun, dapat magkaroon ng batas eh, kung paano mababawi yung mga ninakaw. Oo. It's either, Ang PCGG ba nag-start tong 87. Oo nga. 88 yata. Nung panahon ni Marcos, kasi panahon ni Cory, kasi ang gawain nila is, i-trace lahat ng mga nawawalang valuables. Kasi, di ba, umutang ang Pilipinas, tapos yung inutang, pinagawa ng mga buildings, ganyan. But, most ng mga pera, ibinili ng building sa US, mga magagarang alas. So, yun ngayon yung binabawi ng government noon. Ilang percent ba nabawi? Konti pa lang. Kasi meron pa mga nakatago sa Swiss bank accounts. Presidente na to, ongoing pa rin ba to? Ang naano kasi dun sa kaso, yung nanay na niya. So ongoing pa rin. Kaya nga yung nanay niya, hindi na makakatakbo. Kasi nga, convicted na. Convicted na. Oo. Pero yun nga, wala nang PCGG. Hindi na mababawi yung na yun. Kung Naka-hold na yan. Kasi nga, naka-hold na
ang Pangulo ay Anak. naibalik eh. Oo nga eh. Nakabalik sa... Oo. Ipitin no, hold me Pagalitan. or stop hiatus, something. Kasi ang weird na 'di ba may ang mga presidente, vice presidente ay may immunity habang sila ay nakaupo. So ang nakikita kong gagawin niyan ay patatagalin yung mga sarili nila sa pwesto. Kaya nga yung niluluto pa nilang charter change, medyo delikado yan. Oo. At yun nga po. Tapos nangyari na naman sa isang Marcos na. Nangyari kasi, yun din yung the same Marcos. Yes. Nako. Siya rin yun eh. Yung sinasabi nila, na bata pa sila nun. Yes, 1965, 8 years old lang siya nun. Pero umalis kayo, 1980s. 20 anyos na kayo mahigit nun. Matandaan na ng Oh, Wala so, po governors yan, di ba? Ay, hindi pala. si Amy yung tinutukoy yun na 20 plus years Si Amy pala, oh. So, yan po ang balita patungkol sa usapin yan. At para po sa iba pang updates, manood lang po kayo ng What's News sa ating social media channel sa Facebook at sa YouTube at PS Media NCPA. At yan po ang What's News.